Tunay nga na lagi pong mabuti ang Diyos sa mga buhay po natin. Kaya nga, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, tunay nga na ang Diyos po ay mabuti sa ating mga buhay. Amen? Sa kabila po ng mga pangyayari sa mundong ito, hindi po tayo iniwan, hindi po tayo pinabayaan, at kailanman ay hindi tayo pinagkulang ng Diyos sa ating mga buhay. Yung po ay nagpapatunay na ang Diyos po ay talaga pong mabuti. Lalo na po sa panahon po ngayon, tunay nga na inahanda na po tayo ng Diyos. Balikan po natin po yung turo po nung nakaraang Sunday bago po tayo tumungo sa bagong kapahayagan na ibibigay sa atin ng Diyos. Dahil mahalaga po yung tinapik po natin nung nakaraang Sunday about the rapture. Sabi nga po dito sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 hanggang 17, sabi po dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa. Ang tinutukoy po dito ay tayo bang nabubuhay pa ngayon at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan paman. Ibig sabihin, ang rapture po ay nakasulat po sa banal na salita po ng Diyos. At ibig sabihin po nito, dahil nakasulat sa banal na salita po ng Diyos, ito po ay pangyayarihin po ng ating Panginoong Diyos. At ang rapture of the church po ay ipinapahayag ngayon dahil para ito sa mga Kristiyanong nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At dito po ay inihahanda ang lahat po ng mga Kristiyano mula sa araw na ito hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Kristo sa rapture of the church. Kaya pinaghahanda po tayo sa rapture dahil napakahalaga po na tayo po'y mapasama sa rapture of the church. Kasi pag hindi tayo nakasama sa rapture of the church, mararanasan po natin ang 21 revolution na nakasulat po sa Revelation, sa Apocalypse o sa Pahayag. Kaya kailangan, para hindi maranasan ng mga Kristiyano na mananampalataya ni Kristo, ay kailangan ng lahat po ng Kristiyano, listen, ngayon ay magpakabanal at mamuhay ng may takot sa harapan ng Diyos. Dahil hindi makakasama sa rapture of the church ang mga Kristiyano pong lukewarm. Amen. Ibig sabihin po ng lukewarm, yung mainit mamaya, bukas malamig na. Ang mga kasama lang po sa rapture of the church, yung nag-iingat ng kanyang buhay, ng kanyang puso, ng kanyang espiritu at kaluluwa sa harapan po ng Diyos. At pag lukewarm Christian ka, hindi ka po makakasama sa rapture of the church. At para hindi mo maranasan ang 21 revolution na nakapahayag at nakasulat sa banal na salita ng Diyos, kailangan ingatan mo ang buhay mo para maranasan mo ang rapture of the church. At ito pong 7th revolution na ilalahad po sa atin ng Diyos ngayon, pagkatapos ng rapture of the church, ay ito pong mga selyo. Kaya tumungo na po tayo po dito sa Pahayag, chapter 6, verse 1 hanggang 17. Sabi po dito, nakita kong inalis ng kordero. Sino po yung kordero? Yung ating pong Panginoong Jesus. Sabi po dito, nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo.
ibig sabihin, number 1, na selyo. At narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na sinlakas ng kulog, halika! At sabi po dito sa verse 2, at nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya ay umalis upang patuloy na manakop. Ibig sabihin, itong kabayong puti pong ito at yung nakasakay po rito ay binigyan po ng 2 bagay. At ano po yung unang bagay na ibinigay po? Pana. At ang pangalawa po ay korona. Ang symbol po at ibig sabihin po ng symbol ng kabayong puti at ang nakasakay dito at ang pana at korona ay ito po, sabi po dito, the symbol of the coming of the Antichrist. Ibig sabihin, siya po yung magbubukas ng pintuan sa pagdating po ng Antikristo. Yung tinukoy po natin nung nakaraang Sunday about sa Subail and sa hari po ng Syria. Pero kung pagdating po dito sa kahayag, sabi po dito, the symbol of the coming of the Antichrist, manlulupig at mananakop. Magbubukas ng pinto para sa Antichrist, ang puting kabayo. Ang pana ay kahulugan na ang sino mang hindi magpapasakop ay pipinsalain. At ang korona ay kahulugan ng isang leader na matagumpay o nagtagumpay. Ang leader na ito ay dadayain ang lahat ng tao sa mundo. Maaaring dito mangyari na ang one government and one religion and one currency. Hello! Ito po yung unang selyo na revelasyon na isinulat po ni Juan the Beloved. Yung siya po tinotap at dinala po dun po sa Kingdom of God. At yung raw pong pana, ang kahulugan raw po nun ay sasakupin niya ang lahat ng bansa. At ang kahulugan po ng corona ay isa pong leader. Ibig sabihin, pagtatagumpay po ang leader pong ito na sakupin ang lahat po ng bansa dito po sa ibabaw ng mundo. At sabi po dito sa verse 3, nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magsimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Listen, yung pangalawang kabayo naman po na lumitaw ay kabayong pula at ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magsimula ng digmaan sa lupa. Ibig sabihin, nung yung unang kabayo po na puti ay para po sa pagbubukas ng pintuan ng Antichrist. At sa pangalawang kabayo naman po na kabayong pula ay magbubukas po siya ng digmaan sa lupa. Ito po yung 7th revolution na mauuna na sinasabi pong selyo. At sabi po dito, upang magpatayan ng mga tao, binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang ibig sabihin po dito, the spirit of war. Kaya pag lumabas na po yung pulang kabayo, ay magkakaroon na po ng digmaan sa ibabaw ng lupa. Magkakaroon na po na siya ng Third World War. At hindi lamang siguro Third World War kasi buong daigdig na po talaga eh. At ang kabayong pong ito at yung nakasakay po dito, walang gagawin kundi ang mga tao ay utusang maggera na maggera. At sabi po dito, ang kabayong pula para alisin ang kapayapaan sa lupa. Ibig sabihin, yung kapayapaan daw sa lupa ay aalisin ng nakasakay doon sa kabayong ng pula. At wala na po raw na kapayapaan na magaganap pag lumabas na po yung kabayong pula at yung nakasakay po dito. Ang kapayapaan sa lupa, hudyat ang pagdating ng espiritu ng digmaan na magdudulot ng matinding digmaan at labanan sa buong daigdig. Malaking populasyon ng mundo ang mamamatay na mga tao. Ang tabak na nasa kabayo ay simbolo ng parusa. Paparusahan ng Diyos ang mga sumasamba sa hayop
at huwad na propeta. Yun raw po yung papangyarihan ng Diyos doon po sa ikalawang selyo. At tumungo po tayo sa verse 5 na sabi po dito, nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig ko sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika! Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig ako parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. At ang simbolo raw po nito, yung pangatlong kabayo na itim, ay nagsisimbolo po ito ng the spirit of famine. Ibig sabihin, espiritu ng tagbutog. Tingnan nyo? Sa pangalawang selyo pa lang po, digmaan na. Sa pangatlong selyo po, ay taggutom na. Kaya pag ikaw ay maiiwan po sa rapture of the church, ito po yung dadanasin ng mga Kristiyano na lukewarm. Hello! Hindi digmaan po ba? Tanong ko sa inyo, makakayanan niyo po ngayon? Ito po, pagkatapos po ng digmaning, siyempre, mawawala po ang lahat. Madudurog, magigiba, mawawasak. Kaya, yun na po yung pasimula ng taggutom. Ang sabi po dito, ang espiritu ng taggutom sa mga Hudyo ay simbolo. Yung itim raw po ay simbolo ng sagisag ng pagdadalamhati, pagdurusa at taggutom. Kaya siya may dala ng timbangan, sabi ng mga scholar ng mga Bible, nagpapahiwatig na ang isang matinding kagutuman at kahirapan, magtatrabaho ang mga tao ng buong araw, kapalit ang konting pagkain. Ang isang denaryo na nakasulat sa Biblia ay katumbas ng isang sahod ng buong araw. Ibig sabihin, ang buong kita ng isang tao ay isang takal lamang po ng trigo o harina. Ibig sabihin, yung buong hapon na trabaho mo, ganun ka rampot lamang na pagkain ang mabibili mo dito. Ibig sabihin, kontrolado po. Magiging kontrolado na po yung sitwasyon ng mga tao. Kaya nga po magkakaroon po ng matinding taggutom at kahirapan po sa buong daigdig. Pag lumabas na po ang ikatatlong selyo at nasira na po yung ikatatlong selyo at lumabas na po yung kabayong pong itim. Kaya hindi po biro na tayo po ay maiwan na sa rapture of the church. At sabi po dito sa verse 7, nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig ko sinabi ng pang-apat na buhay na nilang, halika, isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mamabalis na hayop. Ibig sabihin po, sa apat na nilalang na ito na nakasakay sa kabayo, ang kanyang pong simbolo ay spirit of death. Ang pagbubukas ng apat na selyo ay pagbubukas ng pagpatay sa 1/4 na populasyon ng mga tao dahil sa mga digmaan, salot at mga tagutom at mababangis na mga hayop. Ibig sabihin, pagdating po nito, hindi lamang po gera, hindi lamang po tagutom. Meron pa pong mga salot. Ano po yung salot? Sabihin na po natin, mas matindi pa po ito sa nangyari sa COVID-19. O sa mga dumaang mga panahon ng mga matitinding salot na nangyari sa daigdig. Ang sabi po dito, 1/4 na populasyon ng mga tao ang makakaranas nito at ang ilan po dito ay talagang pong mamamatay. Yung 1/4 daw po ng populasyon. Ilan na po ba ang populasyon ngayon sa mundo pong ito? Diba nasa 8 billion na po tayo? Kaya, yung 2 billion na tao raw po, pag dumating ang revolution pong ito,
sa selyo pong ito ay tunay nga po na mawawash out, mamamatay ang 1/4 ng mga tao sa daigdig. Kaya pinapaalala na po sa atin po ngayon ng ating Panginoong Hesus yung tribulation pong ito. At ngayon nga lang po pag may kunting balita nga lang po na gera, digmaan, tagutom, ay naaalarma na po tayo. Mas more pag dumating na po ito. Kaya nga, maging ready po tayo lagi sa bawat araw na dumarating sa ating mga buhay. At punta po tayo dito sa verse 9. Sabi po dito, nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, O Panginoon, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatahin din tulad nila. Ibig sabihin, yung mga naiwan po sa rapture ay makakaranas po na sila po ay torturing at patahin. Sa 7th revolution lang po ito sa selyo ha. Wala pa po yung sa trumpet and sa mangkok. Sa selyo pa lamang po ito. Ibig sabihin po nung alisinan ng kordero yung panlimang selyo ay nakita sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Yung naging martir, kahit naruna yung digmaan, yung taggutom, at naranasan na nila yung mga salot, ay hindi po sila nag-give up sa kanilang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. At sila po ito. Bukod pa po yung na-rapture. Bukod pa po yung naiwan. Ito yung mga naiwan na sumiligaw sila ng malakas. Sabi nila, O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at palusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Humingi po sila ng katarungan. At sabi po dito, yung symbol po nito, the desire for justice. Humingi ng katarungan ng mga martir kay Kristo at sa magandang balita at sa salita ng Diyos na mga pinatay. At sabi sa verse 12, nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumintol ng malakas ang araw na kasingitim ng damit, panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at ang mga isla. Nagtago sa mga yunib, nabato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal sa harap nito. At pagkatapos raw po nun, naalisin ng kordero yung pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. At yung lindol daw pong ito ay nakapagpabago ng sitwasyon doon po sa araw. At yung araw po ay nagkulay itim yung kanyang sinag na parang damit na panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo yung kanyang sinag o kanyang anyo, at nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang bubot ng bunga ng igos kapag hinahampas ng, ibig sabihin, nung inalis na po ng Panginoong Jesucristo yung ika-anim na selyo, nagkaroon ng pagbabago po sa second heaven na kinaroroonan po ng araw, ng buwan at ng mga bituin. Ano po yung nangyari?
nung inalis na ng Panginoong Jesucristo yung ika-6 na selyo, yung araw po ay nagkulay itim. At yung buwan po ay nagkulay pula. At yung mga bituin po sa langit na nakikita po natin, nawala po sa kanilalagyan po nila. At sabi, nahulog, nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos. At naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo. Ibig sabihin, yung first heaven na nakikita raw po natin, ay inirolyo raw po ito. Nung binuksan na po ng Panginoong Jesucristo yung ika-6 na selyo. Ibig sabihin, nawala yung shield ng earth. Ibig sabihin, tagusan na po yung ating nakikita, yung mga naiwan, tagusan na po yung kanilang nakikita sa out of the space ng kalawakan. At sabi po dito, at nawala ang kanilang dating kinalalagyan. Ibig sabihin, yung 9 planets na ating alam na kinaroroonan doon sa second heaven ay nawala raw sa kanilang dating kinalalagyan. At ang mga bundok raw po at mga isla ay nawala rin po sa kanilang kinalalagyan. Dahil doon po sa lindol na nangyari. Ibig sabihin, grabe po yung lindol. Dito lang po sa selyo pong ito. At sabi po dito, nagtago sa mga yunib na bato ang mga hari sa lupa. Ang mga gobernador, ang mga pinuno ng mukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao alipin man o manaya. Sa ngayon po, ano po yung sinasabi na nagtago sa mga yunib na bato? Yung mga bunker po na pinagawa at pinagagawa po nila ngayon. Nagtago raw po sila doon. At maliwanag po dito na sinasabi ko kanina na irolyo yung first heaven, sabi po dito, at sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Ibig sabihin, nakita rin po nila yung kinaroroon noon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nila, tabunan raw sila. Tumabon daw sa kanila yung bundok at mga bato. Sabi, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang mga kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makakatagal sa harap nito. Ibig sabihin po nito, magkakaroon po ng great catastrophe in the universe. Ito ang magdadala ng matinding sakuna sa daigdig. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa araw, sa buwan at bituin. Makikita nila na malapit na ang wakas. Ito po yung nakasulat sa propesiya po ni Propeta Joel, na nakalagay rin po sa Gawa chapter 2 verse 19 hanggang 20, na sabi po rito, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Ibig sabihin, pagdating po nito, dito po sa 7th Revolution na selyo, yung propesiya po na ibinigay kay Propeta Joel ay nangyari na ganap na po. Dito po sa kapahayagan po nito. Iwan di balabi. Ibig sabihin, yung mga nakasulat po talaga dito sa Biblia ay pangyayarihin po ng ating Panginoong Diyos. Hello! Kaya nga, maging tapat po tayo ngayon. Yamang narinig na po natin ang mga kapahayagan po ito na pinapaliwanag po sa atin. Yung mangyayari at magaganap sa 7th Revolution pa lang po ito, sa selyo pa lamang po. Doon pa lang po sa 4 na nakasakay po ito sa kabayo. At yung 4 na kabayo na simbolo po nito ng pagbubukas ng pintuan ng Antichrist, sa pagbubukas ng pintuan ng digmaan, sa pagbubukas ng pintuan ng tagutom, at pagbubukas ng pagbabago sa kalawakan. Ay di na po natin po ito kayang matagalan kung tayo po'y nabubuhay po sa mundo pong ito. Hello, mismo yung mga gobernador at yung mga presidente at mga hari sa ibang bansa ay nung narinito at naabutan po nila, sabi na tabunan ninyo kami mga bundok at mga bato dahil ayaw namin makita yung naroroon sa trono. Ibig sabihin, bukas na po yung first heaven and second heaven.
Ang sabi po rito, sa Pahayag chapter 7 verse 1 hanggang 17, pagkatapos nito, may nakita akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang wag umihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong ahon. Ibig sabihin, sabi po dito sa Pahayag 7:1, yung apat na anghel na raw pong ito ay pinipigil po nila yung hangin sa silangan, yung hangin sa timog, yung hangin sa kanluran, yung hangin sa hilaga. At sabi sa verse 2, at nakita ko umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Tingnan nyo? Pagkatapos po ng apat na kabayo, may apat pang anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. At punta po tayo sa verse 3, sabi po dito, huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sabi sa verse 4, at narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ni Israel. Tig 12,000 mula sa bawat lipi ni Israel, mula kay Judah, Ruben, Gad, Asher, Naphtali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Zebulon, Jose, at Benjamin. Ibig sabihin, sa 7th revolution sa selyo, pag na alis na po, yung selyo pong ito, ay magbubukas po yung pintuan para naman po sa mga lingkod po ng Diyos. Ibig sabihin yung 144 pong ito ay mula lang po sa lipi ni Judah, ni Ruben, ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Zebulon, Jose, at Benjamin. Ibig sabihin, ang maliligtas lang po dito ay yung 12 lipi ni Israel. Hindi kasama po ang iba't ibang bansa. Ibig sabihin, doon lamang po sa bansang Israel na lipi ni Jacob ang maliligtas. Kaya may bilang na po na nakalaan po dito, ang nakasulat po dito na 144. Ibig sabihin yung 144 na ito, na tigda 2,000 kada lipi, sila lamang po yung makakaligtas po dito sa 7th revolution, sa selyo. Hello! Ibig sabihin, walang ibang lipi, walang ibang tao ang makakasama sa kaligtasan na ito, kundi yung lamang pong nakatalaga at nakasulat po dito sa Revelation. Kaya yung sinasabi po ng ibang church na pagdating ng revolution ay maliligtas sila. No, mali po yun. Mali po ito. Maliligtas lang po sa 144 na sinasabi po dito na tinatakan sa Israel ay yung lipi po ni Jacob. At yung ang mga tao po nito, sabi po dito sa Pahayag chapter 7 verse 9-17. And sabi rin po dito sa Pahayag chapter 5 verse 7 verse 8 hanggang 5 and 8. Tig 12 lipi lamang. At punta po tayo dito sa 9. Pagkatapos ito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman. Sila ay mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harapan ng trono at mga kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Ibig sabihin, pagdating po nitong revolution pong ito, pinapaliwanag po sa atin na malinaw. Pag hindi ka nakasama sa rapture of the church, pagdating po ng 7th revolution ng selyo po ito, wala pong hentil na maliligtas.